karugtong ng nakaraan, mula sa kalangitan ang magandang panahon ay kumulog at nagbadi ang uulan, hanggang sa unti-unti pamatak na. Hanggang sa ito ay bumuhos na, habang naglalakad ang ating bida. Nagtuturo din ako ng math ngayon, ano naman ang susunod? Bulong ng ating bida habang ito ay nakapayong, patuloy ang pagkulog at pagkidlat kasama sa pagbuhos ng ulan. Parang natatakam akong kumain ng pancakes at sakamat jolly. Bulong nito, ang art major na si Nuna na lagang naghihintay sa akin. Agad pumasok sa isipan ng ating bida, si Yuri, hindi man lang niya ako kinontak kahit isang beses lang, maya-maya ay tumunog ang cellphone nito, tinignan niya ang numero at bahagyang nagulat ito nang makita kung saan galing ang tawag, 33 sa France, agad itong sinagot, hello, hindi agad sumagot ang nasa kabilang linya, Senior, mahinang sabi nito, ako nga ito, si Daniel, si Clara, mahinang sambit nito. Kamusta? Kamusta ka na? Oh, alam mo na, katulad pa rin ng dati, ikaw naman Clara, okay lang ako, walang nangyaring major, mabuti naman kung ganun, at tumahimik ng saglit, Daniel, ano yun, sa tingin ko, oras na para kalimutan kita, pero wag naman tayong magkaroon ng samaan ng loob sa isa't isa ha. Naging masaya ako ng mga oras na kasama ka, hindi agad nakasagot ang ating bida, nabigla ito. From this moment on, kahit magkasalubong tayo kung nagkataon man, kung pwede umakto lang tayo na parang hindi magkakilala, ang sakit nun, bulong ng ating bida, sige, nagkaroon din ako ng magagandang sandali kasama ka. Clara, mag-iingat ka, at salamat sa iyon pagtawag, I guess si Clara talaga ang first love ko, at hindi si Senior Yeren, bulong nito. I'm sorry, at salamat, ganun din ako, sorry din Clara, goodbye Daniel. Samantala sa lugar kung saan naroon si Clara, Clara, sis nandyan ka ba? Tawag nito mula sa labas ng silid ni Clara, pwede ba akong pumasok saglit? Sige, pumasok ka na, sagot ni Clara, nang makapasok ang babae, ano bang nangyayari, hehe, ano ba ang ibig mong sabihin na kung ano ang nangyayari? Balik tanong ng babae kay Clara. Gusto lang kitang makita sis, dumating ka sa tamang oras, gusto mo ba ng kape? Gusto ko yan, salamat, pero sis, nasabi ko na ba sayo, sabihin mo na sa akin kung ano, samantala, sa Korea, sa opisina ng ating bida, ano, ibebenta mo na ang lahat, sigaw na nagulat na sabi ni Lawyer Joe, oo mag-iiwan ako ng bilyon, ngunit aalisin ko ang natitira, teka, bakit, hindi lang ikaw ang gumawa nito, diba, ibig bang sabihin nun? Hindi na ako makakasakay sa private jet. Oh, come on, don't be a ridiculous. Lahat ng tao ay nakatingin na sa akin, kaya iniisip ko na magbawas ng kaunti. Ah, Jang, matalino tao ka talaga, nagplano talaga ako upang magmungkahi ng parehong bagay, sabi ni Lawyer Joe, habang nagkakamot ito ng kanyang ulo. Kumusta nga pala, ang pag-unlad sa pag-set up ng korporasyon sa ilalim ng pangalang ng iyong ina, na naisumite na ito sa may katuturang awtoridad, at ang pag-aproba sa lalong madaling panahon. At siguraduhing isama din ang mga pangalan ng mga law professors mula sa Korea University, at ilagay mo si Attorney Cho sa listahan ng mga outside directors. At magbigay din ng ilang karangalan ng mga titulo sa mga sikat, at kagalang-galang na mga tao upang mabuo ang ating reputasyon. Maraming salamat talaga, mag-e-enjoy ako. Binaluktot ko ang aking mga muscles sa pagkakataon ito, hahaha, biro ni Lawyer Joe, parang naglalaro lang ng rigged game on Go Stop. Note, ang Go Stop ay isang sikat na Korean card game na nagmula sa mga Japanese Hanafuda card. Makipag-ugnayan sa chairman ng Jongyong University at sila ang pumalit sa sandaling maitatag ang korporasyon. Okay, got it, sagot ni Lawyer Joe, nga pala, anong bang ginagawa mo ngayong weekend? Bakit naman, anong meron, nabalitaan ko natututo kang mag-golf kamakailan, how about a game with me, nakatawang sabi ni Lawyer Joe, busy ako this weekend, oh, saan ka naman pupunta, kailangan ko agad pumunta para mag-travel sa Hong Kong, ano naman gagawin mo doon, sumagi sa isipan ng ating bida ang naging pag-uusap nila ni Vivian, Hong Kong, may nangyari ba, my brother's getting married, pwede ka bang pumunta? Of course ikakasal ang bayaw ko, dapat nandoon ako, ngumiti ang ating bida at humarap kay Lawyer Joe. Bago ito sumagot, may kailangan lang akong makilala, samantala sa kabilang dako, sa tabing dagat, sis,
An-invite ko ang lalaking gusto ko, dito sa Hong Kong sa araw ng kasal nyo, ganon ba? Ano bang klaseng lalaki siya? Ngiting sagot ni Clara. He's great. Nang makasama ko siya, ay naramdaman ko na safe ako, sobrang sarap niyang kasama, nakakatuwa at confident, at may kaakit-akit din siyang mga ngiti. Biglang kinabahan si Clara, napatulala ito saglit, bago muling nagsalita, gusto ko rin siyang makilala. Curious akong makita ang lalaki nagpahulog sa'yo, malalaman mo agad kapag nakita mo siya. Ang galing niya talaga, mukhang tinatahak niya ang parehong mahirap na daan na tinatahak ko ngayon, bulong ni Clara. Matuling lumipas ang mga araw, sa Ichian International Airport, habang palabas ang ating bida, Hong Kong ha, maghintay ka lang ng konti, Vivi, maya-maya ay may tumawag sa ating bida, Jiang Taesan. Agad lumingon ito, sino? Sino ka? Pinakita ng mga lalaki ang isang ID. May kailangan ba kayo sa akin? Huwag kang maalarma. Galing kami sa National Intelligence Service. Gusto lang ng aming Deputy Director na makipagkita sa iyo sandali. Ang Deputy Director, ulit ng ating bida. Sinusubukan na rin ba nila akong tusukin ng mga kuko nila sa akin ngayon? Saglit lang ito, sabi ng lalaki. Sinong Deputy Director? Unang Deputy Director na si Jung Gokjong. Sige, tero na. Salamat. Samantala sa NIS National Intelligence Service, mula sa loob, makikita sa isang frame ang bandila ng Korea. Pumasok ang ating bida sa isang opisina. Welcome. Pinahahalagahan ko ang iyong paglalaan ng oras sa iyong abalang schedule. Dumating ako dahil may isang importanteng humingi sa akin, isang taong mahalaga. Nag-aalala ako na mawala ng pabor sa iyo, Jiang Taesan. Kung sobra nag-aalala ka dyan, bakit hinarangan mo ang dinadaanan ko at kalad ka rin ako papunta dito? Sabi ng ating bida sa kanyang isipan, what do you mean? Buti na lang ba nagkakilala tayo ng ganito, tulad ng alam mo. Hindi ito eksaktong uri ng trabaho na irerekomenda ko sa sinuman, naglilingkod tayo sa bayan, ngunit hindi naman maluho ang ating buhay. Tumingin ang ating bida at pinag-aralan ang kilos nito, yung mababang ugali, ay malinaw na habol ay pera, at halatang pera ang habol niya. That's right, madalas hindi masyadong nababayaran ng government official, hahaha, maliban sa mga magnanakaw na katulad mo, bulong ng ating bida sa isipan, wala namang masyadong gagawin pagkatapos ng retirement, sabi ng Deputy Director. Oh, naghahanap ka pa ng post-retirement favor, muling bulong sa isipan ng ating bida, mayroon pa rin akong matinding pagnanais na maglingkod sa aking bansa, ngunit ang katotohanan ay hindi ganoong kadali. At gusto mo pa ng promotion ha? Muling bulong sa isipan ng ating bida, nagsalikop ng braso ang ating bida bago muling nagsalita, kung talagang may kakayahan ng isang tao, makikilala siya, di ba? Kaya sige ipakita mo ang iyong mga kasanayan at simbolo ng damdamin, muling sabi sa isipan, Mr. Jiang, dapat kang mag-ingat, may mga mapanganib na tao na nakatago sa paligid mo. Ano? Sino sila? Bahagyang nagulat ang ating bida. Narito ang mga larawan ng mga taong umaaligid sa iyo. Wala tayong alam higit pa rin sa ngayon, pero delikado sila individual. Sila ba ay mga illegal immigrant? Nagtatakang sabi ng ating bida. Hindi mga illegal na immigrant, ngunit sila ay sangkot sa mga illegal na aktibidad. Sabi ng Deputy Director, hindi natin pwedeng hayaan na lang silang kumita ng pera para ibulsa at iwanan. Ang money laundering at pagpapadala ng funds back home ay complicated, hindi ba? Sabi ng ating bida, sila ay mga propesyonal, marami silang paraan para maiwasan itong mahuli. Ang dam na Chinese na ito ay gumagawa ng gulo sa lahat ng dako sa mga araw na ito. At lahat din ng mga pinaghirapan nating mga tao, sigaw ng Deputy Director. Hahaha, kung ano-ano na ang inaalala ko, muling sabi nito. Ang aking kapatid na nasa itaas, parang concern ka talaga sa bansa. Makabayan ka ba? Okay, hindi ako aabot ng ganon. Naiinis lang ako, mukhang bata ka pa na nakatira sa isang pension house, Deputy Director. Sabi ng ating bida, ano, napalakas na sabi ng Deputy Director. Mangyaring patuloy na suportahan mo ako sa hinaharap. Bata pa ako, at ang alam kong gawin ay kumita ng pera, nakita mo naman di ba? Siyempre, tulong mula sa, hindi na naituloy ang sinabi,
Biglang nagsalita ang mga tauhan nito, anino ng layunin at tungkulin ng aming National Intelligence Service, haha, naintindihan ko, janks@ts.net, ang aking email address, kung mayroon kang anumang bagay na dapat kong malaman, mangyaring ipadala ito sa pamamagitan ng email. Humingi siya ng isang lihim na account na ipadala sa isang personal na email, sabi ng ating bida. Oo, aayusin ko at ipapasa, agad yumuko ang deputy director. Sa puntong yun isang deal na ang ginawa, ang talented na tao ay palaging tinatanggap. Nakangiti ng sabi ng ating bida, aalis ka ba papuntang Hong Kong? I see, oo, isang kaibigan ko ang humiling na kung maaaring kami ay magkita. Siguraduhin mong ito ay may impress, medyo busy ang Hong Kong nitong mga nakaraang araw, may impormasyon na naglogged ang mga lihim na ahente mula sa buong mundo, sabi ng deputy director. Oh, talaga, ipapakilala kita sa local guide sa Hong Kong, makabubuting manatiling maingat, ngumiti ang ating bida. Lumipas ang mga oras habang nasa ere ang eroplanong sinasakyan ng ating bida, at patuloy sa pagbuhos ng ulan. At may isang taong mahusay sa paggawa ng mga bagay-bagay, samantala sa City of Hong Kong, tuloy pa rin ang buhos ng ulan. Dumating siya sa Hong Kong. Opo. Ngayon lang ako nakatanggap ng impormasyon na sumakay po siya sa isang private jet. Isang private jet, kulit ng lalaki, pag-aari po ito ni Robert Ryan, isang big shot sa Wall Street. So totoong close sila, paano si Clara? Sabi ng hanggal na ama ni Clara, bumalik na po siya sa France at naghihintay na po sa bahay, humiling ng cooperation mula sa Inden, ha? Susundin ko lang po ang utos ng Secretary Leader. Ang INDEN ay isang organisasyon na dalubhasa sa pag-alis ng mga tao, dahil ito ay isang mahalagang kaganapan, ang INDEN's buong kooperasyon ay maaaring asahan. At ito ay Hong Kong, manatiling tahimik, at makakabalik ka ng buhay. Iyan ang huling paggalang na maibibigay ko, samantala, bodyguard na naka-duty para sa isang VIP na biglaan dumating, I'll let this slide since in the last order, hinawakan ng nasa opisina ang pagkakakilanlan ng ating bida. Pro-protektahan ang batang ito, nagbibiro ba sila? Ang lalaking ito, mahirap ang buhay mo, pero may mga nagta-target sa iyo, hindi sila dapat maliitin, tinayo nito ang folder, higit pa sa 2 sa kanila ang nagpakita. Mayroon akong masamang pakiramdam tungkol dito, bulong nito. Samantala, City of Hong Kong, habang nakasakay ang ating bida sa isang private vehicle. Patuloy pa rin ang buhos ng ulan, kasal ba ito o libing, bulong ng ating bida. Ganito ba kalakas ang ulan dito? Hindi, bumuhos lang ito mula kahapon. I see, mukhang nababad na ang suot mo haha, well, dapat itong tumigil sa lalong madaling panahon, malapit na tayo, at ang lahat ng kaguluhan ito, ay anak ito ng isang maimpluwensyang pamilya, sabi ng driver. Sagot ng ating bida. Ang mga pulis ay nasa buong kalye, agad bumaba ng sasakyan ang ating bida at naglakad. Wow, grabe, walang chance ng divorce dito, parang sisiklab ang digmaan kapag may nangyaring masama. Isang lalaki ang lumapit sa ating bida. Excuse me, pwede ko bang makita ang imbitasyon mo, please? Ha? Invitation? Wala akong natanggap na imbitasyon mula kay Vivi. Bulong nito, bawal pumasok ang walang imbitasyon. Sabi ng lalaki, maya-maya, ay mayroon muli lumapit. Ikaw, nagpakita ka pa talaga ha? Edward, bahagyang sigaw ng ating bida, wala ka na talagang sa tamang pag-iisip. Of course, naman nasaan si Vivi? Nakangiti nitong sabi, nasa harapan siya kasama ng commander. Ganun ba? Tumingin si Edward, sa taong humingi ng invitation sa ating bida. Kasama nating siya, agad yumuko ang lalaki. Salamat Edward, sabi ng ating bida. Tumingin si Edward bago ito nagsalita. Let me warn you up front. Huwag kang lalapit sa young lady, hindi siya isang taong makakasama mo. Ako nang bahala sa sarili ko. Focus ka lang sa sarili mong trabaho. Mayabang ka pa rin gaya ng dati. Ito ang kasal ng mga tagapagmana. Umiwas ka sa paningin at tahimik na umalis. Chinese ba ang bride? Relax ang kanyang expression. Chinese ang kanyang nationality pero French ang mother niya. I see, sagot ng ating bida. Ano ang pangalan ng mga ikakasal? Maya-maya ay may narinig itong sigaw sa kabilang side. Nagulat ito, congratulations sir,
Truly, hahaha, pinapadala mo ang anak mo sa isang prestiguousong pamilya, hahaha, hindi, medyo kulang pa siya. Kaya medyo nag-aalala ako, napalingon ang ating bida sa pinagmumulan ng nag-uusap. Si Clara ay isang perpektong bride, sigaw ng nag-uusap. Teka, si Clara ba yun? Mahinang sambit ng ating bida. Wala kang dapat ikabahala, muling narinig nito. Napatulala ito sa kanyang nakita. Ikaw, nagulat at pinagpawisan ang ama ni Clara. Sa pagkagulat ng ating bida, kasabay sa pagbuhos ng malakas na ulan, tila ito'y nakikiramay sa sakit na nararamdaman ng ating bida, na kahit sa harapan ng simbahan worry ba sadyang bumuhos ang luha mula sa kalangitan, nandito siya. Ikaw ba? Agad pinutol ng matandang lalaki ang sinasabi ng ating bida. Galit na tumalikod ito, Jang Taesan, pakiulit, bahagyang sigaw ng ating bida, alagaan niyo siya nang hindi istorbohin ang kasal, sabi ng matandang lalaki sa mga tauhan nito, na nasa paligid lang. Napatulala pa rin ang ating bida sa mga natuklasan nito, hindi alam ng mga daga at ibon. At huwag kang magtanim na sama ng loob sa akin dahil dito, bulong na galit na ama ni Clara. Samantala, Clara, sobrang ganda mo ngayon, my gosh. Ang bagay na si Clara na huwaran ng kadalisayan, ay ikakasal na. Sabi nila galing siya sa French noble family, di ba? Alam kong may malaking mangyayari, kung hindi lang si Clara. Ako na lang ang papalit sa kanya para maging bride. Sabi rin nila andito din ang CEO ng bangko, Daniel. Palom na talaga, sabi ni Clara sa isipan, syempre, halos lahat daw ng higher-ups from headquarters ay dumarating. Salamat sa inyong lahat, sa paglingon ni Clara na hagip ng kanyang paningin ang ating bida, agad kinabahan ito, na napansin ng kanyang mga kaibigan. Clara, anong meron? May nangyari ba? Muling tinignan ni Clara ang direksyon na nakita niya ang ating bida, nakita niya itong nakatalikod na palis. Daniel, hindi, mas lalong itong namutla at kinabahan, agad lumapit ang isang lalaki. Clara, what's wrong? Tumingin si Clara sa dumating, Luis. Agad nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Clara. Wala, nakangiting pagkakaila ni Clara. Pagod ka siguro no, magsaya ka, malapit na matapos ang reception, at magiging okay din ang lahat pagkatapos ng araw na ito, sabi ng lalaki. Hay naku, ang gwapo niya talaga. Ideal type ko siya talaga, sabi ng mga babae. Sa kalagitnaan ng mga bisitang dumalo, panay ang tawag ni Vivian sa kanyang hawak na cellphone, ngunit panay lang ang tunog nito. Bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko, Daniel? Bulong ni Vivian. Napansin ito ni Edward at agad lumapit ito kay Vivian. Nandyan ka, sinong hinahanap mo? Si Daniel. Hindi ba siya dumating? Kabadong tanong ni Vivian. Ano? Si Daniel, hindi mo pa ba siya nakikita? Anong ibig mong sabihin? Nakita mo na ba siya? Nagulat na tanong ng babae. Kasama ko siya kanina lang, at papunta daw siya sa lady, sagot ni Edward. Agad na pangiti ang babae. Talaga? Nandito talaga si Daniel? Daniel, gusto na kitang kasama, bulong ng babae. Hayaan mo akong hanapin ito. Ipapaubaya ko na sa'yo iyan, Edward. Wala namang malaking mangyayari siguro, di ba? Bulong nito. Samantala, pumailanlan at tunog na nagsimula na ang kasalan sa loob ng simbahan. Napatingin si Vivian, makikita ang kalungkutan ni Clara. Sa labas lalong lumakas ang buhos ng ulan na may kasamang bahagyang kulog at kidlat. Kasalukuyan palayo na walang direksyon, na naglalakad ang ating bida. Shit, nakakabaliw na talaga, bulong ng ating bida. Sa di kalayuan may lihim na nakasunod sa ating bida. Nakita nito na naglalakad sa ulanan at walang direksyon ang pupuntahan nito. Ano, para siyang freak, bulong nito, bakit siya naglalakad mag-isa? Hinahayaan ang sarili na mabasa ng ulan ng ganoon, bulong nito. Black Agent K, pumasok sa isipan ng ating bida ang tagpo na nakita niya si Clara, nang makita niya itong nakangiti at tila ba masayang masaya, maging ang paglapit ng lalaki na pinakasalan ni Clara. Kung titignan ito aakalain mo ay isang perpektong couple na nagmamahalan. Mag-iingat ka, at sana ay maging masaya kayo, malungkot na bulong ng ating bida. Sa pag-angat ng kanyang ulo ay bahagyang itong nagulat, ngunit tinignan lang ito ng ating bida. Hindi ba ito ay sobra para sa pasalubong sa isang nakakatakot na araw, sabi ng ating bida, tumingin at lumabas ang isang grupo sa kanang bahagi,
At sumunod ay lumabas ay ang grupo sa kaliwang bahagi, nagsama ang grupo sa gitna ng kalsada habang patuloy na umuulan. Nakatingin lang ang ating bida. Ikaw ay dumating ka sa lugar na hindi dapat, sabi ng lalaking longhair. Pumunta ka at sabihin kay Lee Zhang Chang, nagkataon lang na napunta ako dito. Bahagyang nakayukong sabi ng ating bida sa grupo. Hehe, ang leeg mo lang ang gusto niya, sabi ng hanggal na longhair ang buhok na nakatayo sa gitna ng kalsada. Nag-angat ng ulo ang ating bida at tumingin ito na nagpipigil sa galit. Sige, subukan mo, at nang tapusin na lang kita minsan at para sa lahat. Sabi nito na pinagdikit ang mga ngipin, habang nakatago ang lihim na sumusunod sa ating bida. Ang freak na iyon, anong kabaliwan ng lalaking ito, anong ginagawa niya, ego. Ang ulo ko, bulong nito, bakit ba kailangan maging kakaiba ang huling misyon, damn it. At akala ko magiging madali lang ang araw na ito, parang madadala ako sa isang maagang puntod dahil sa'yo. Ha, shit, bulong ng nakasubaybay sa ating bida. Gumamit ako ng baril noon pero nakaraan na iyon, at isa lang akong black agent, hindi bodyguard at hindi rin assassin. Ang kailangan ko lang gawin ay lumapit sa mga impormante mula sa ilang bansa para mangisda ng kung ano, para sa impormasyon, kinabahan na sabi nito. Mamatay ka, sigaw ng hanggal na longhair, na panganga naman ang nakasunod sa ating bida. Bahagyang nakayuko pa ang ating bida, sa pag-angat ng ulo nito makikita ang talam at liwanag sa mga mata na parang halimaw, habang sabay-sabay sumugod ito at tumalon sa ating bida, at hinawakan ito sa coat sa may balikat ng ating bida, simbilis ng kidlat, agad nahubad ng ating bida ang coat sabay sa paghubad. Sabay-sabay nagtalsikan ang mga grupo ng lalaki, duguan bumaksak ito sa di kalayuan basag ang mga nguso nito, sigaw nito, nabigla ang black agent sa nakita. Nang laki ang mga mata nito, baliw, bulong nito. Mabilis na sumugod ang ating bida, sa bawat madaanan nito na akala mo ay may laser ay duguan ito bumabaksak at humahagis. Singbilis na akala mo ay hangin, sa pagluhod at paglapat ng kamay ng ating bida, sa kanyang pwesto habang hawak ang coat na hindi man lang nagalusan, ay duguan ang mga hanggal na parang hiniwan ng blade. Ito ay hindi ka panipaniwala, bulong ni Black Agent. Hanggang sa nagtalsikan ang mga dugo nito, panaginip ba ito o katotohanan? Bulong muli ni Black Agent, bumaksak ng walang buhay ang mga hanggal, habang ang ating bida ay nakatayo, maya-maya ay nagsalita ang boses, maraming karma points ang na-award, tirik ang mga mata na wala ng buhay, muling nagsalita ang boses, pati na rin ang mga bonus na puntos ng karma, mula sa likuran ng ating bida, ay may lumitaw na mga paa, agad naramdaman ito ng ating bida. Agad lumingon ito, lumabas ang tatlong lalaking na akala mo ay mga monghe, kasabay ng mga usok. At ano na naman ang mga taong iyon, bulong ng Black Agent, na kinabahan sa takot, ang lakas nila, ay iba ang pakiramdam ko sa mga lalaki kanina, bulong nito, tinignan ng ating bida ang mukha ng tatlong lalaki na parang mga monghe, seryoso ang mukha nito at handang pumatay, chik, chik, chik. Ang mga mukha ng taong ito na parang malapit nang silang mamatay, tumigil na kayo sa pagiging matigas, pang-aasar na sabi ng ating bida.